sa mga sandaling tahimik ang paligid. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang ang kwento'y dahan-dahang dumaloy sa iyong isipan. Isipin mo ang isang mundong payapa bago pa man umusbong ang mga punong kilala natin ngayon. Isang daigdig na binabalot ng hiwaga. Doon, nakatindig ang dalawang makapangyarihan. Si langit na nagbibigay ng liwanag at ulan, at si lupa na nagdadala ng tibay at pagyabong. Sa kanilang pagkakaisa, umusbong ang mga halaman, umagos ang ilog, at sumibol ang mga bulaklak na kumikislap sa liwanag ng araw. Ngunit higit pa sa ganda ng kanilang nilikha, may mas malalim na kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagbunga ng pag-asa at ng isang sakripisyong hindi malilimutan. Isang kwento na magdadala sa atin sa pinagmulan ng isang punong naging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay, ang puno ng niyog. Kaya't huminga ka ng malalim. Hayaan mong pawiin ng bawat salita ang iyong pagod at sumama sa paglalakbay ng alamat. Ito ang simula ng alamat ng niyog. Noong unang panahon, bago pa man tumubo ang mga punong nakikita natin ngayon, ang mundo ay puno ng hiwaga. Sa kalawakan ay nakatindig ang dalawang makapangyarihan. Si langit, ang Diyos ng liwanag at hangin, at si lupa, ang Diyosa ng tibay at pagyabong. Sa kanilang pagkakaisa, umusbong ang mga halaman, umagos ang mga ilog, at sumibol ang mga bulaklak na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan at kagandahan, may lihim na tensyon sa pagitan nila. Si langit ay malawak, lagi nang naglalakbay sa ulap at pinagmumulan ng ulan at araw. Samantalang si lupa ay matatag, nakabaon at nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao at hayop. Sa kanilang dalawa, walang sino mang dapat mangibabaw, ngunit dumating ang panahong ang kanilang pag-iibigan ay nasubok, at mula roon ay isinilang ang alamat ng niyog. Sa bawat pagbuhos ng ulan, nadarama ni lupa ang halik ng kanyang minamahal na si langit. Sa bawat pagdampi ng araw, nararamdaman niya ang init ng mga yakap nito. Ngunit isang araw, nagpasya si langit na magpadala ng isang nilalang na magsisilbing bunga ng kanilang pagsasama. Isang sanggol na magiging tagapagdala ng pag-ibig nila sa lahat ng tao. Lupa, aking mahal, wika ni langit habang bumubulusok ang kanyang tinig mula sa kalangitan. Nais kong ipadala sa iyo ang bunga ng ating pagmamahalan. Ang sanggol na ito ay magiging tanda ng ating pagkakaisa. Ngumiti si lupa at yumakap sa sanggol na ibinaba mula sa sinag ng araw. Isang maganda at maamong dalaga ang kanyang pinagmulan. Pinangalanan nila siyang Liwayway, sapagkat siya'y kasing ganda ng pagsikat ng araw at kasing dalisay ng unang hamog sa umaga. Lumaki si Liwayway sa piling ng kanyang ina, si lupa. Ngunit lagi niyang nararamdaman ang pag-alalay ng kanyang amang si langit. Kapag siya'y umiiyak, dumarating ang malamig na hangin upang patahanin siya. Kapag siya'y natutulog, sinasabayan siya ng mga bituin sa langit. At kapag siya'y nalulungkot, dumadalaw ang buwan upang bigyan siya ng liwanag. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagdating ni Liwayway. Sa malayo, nakamasid si Amihan, ang diyosa ng hangin, na lihim na umiibig kay langit. Matagal na niyang pinapangarap na siya ang piliin ng makapangyarihang Diyos. Ngunit sa halip ay si lupa ang minahal nito at si Liwayway ang naging bunga ng kanilang pagsasama. Bakit siya?
Bulong ni amihan habang pinagmamasdan ang dalaga. Ano ba ang meron sa kanya at siya ang naging palatandaan ng kanilang pagmamahalan. Ako, na kayang pumuno sa mundo ng simoy at bagyo, ay itinapon lamang sa isang tabi. Dahil sa inggit, nagpasya si amihan na wasakin ang kapalaran ni Liwayway. Isang araw, habang naglilibot si Liwayway sa kagubatan, nakasalubong niya ang isang matandang babaylan na may puting buhok at mga matang tila nakakakita ng lampas sa kasalukuyan. Liwayway, wika ng matanda. Mag-ingat ka. Isang malaking panganib ang nakaambang sumubok sa iyong buhay. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang nakatali sa iyong mga magulang, kundi sa lahat ng tao sa mundo. Sa iyong pag-iral, may sisilang na bunga na magbibigay ng pagkain at kaligtasan. Ngunit ito rin ay magmumula sa iyong sakripisyo. Naguluhan si Liwayway. Ano po ang ibig ninyong sabihin, babaylan? Ako po ba'y mamamatay? Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko masabi ang lahat. Ngunit tandaan mo, anak, ang pag-ibig ay laging may kaakibat na sakripisyo. At ang iyong pag-ibig ang magiging susi sa pagbibigay buhay sa susunod na henerasyon. Habang si Liwayway ay lumalaki, napapansin ng mga tao sa paligid ang kanyang pambihirang kagandahan. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, ang kanyang balat ay kasing puti ng buwan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Dahil dito, maraming prinsipe at datu ang nagnanais na siya'y mapangasawa. Ngunit isang tao ang higit na nagpursigi. Si Datu Makamkam, isang makapangyarihang pinuno mula sa Hilaga. Siya'y sakim at marahas, at wala siyang ibang hangad kundi ang mapasakan niya ang kagandahan ni Liwayway. Kung mapapasa akin siya, magiging walang hanggan ang aking kapangyarihan. Bulong ng Datu sa kanyang sarili. Nagpadala siya ng mga alok na ginto at hiyas kay lupa upang hingi ng kamay ni Liwayway. Ngunit mariing tumanggi ang diyosa. Ang aking anak ay hindi isang palamuti o palasyo, wika ni lupa. Siya ay bunga ng tunay na pag-ibig at tanging ang may pusong dalisay ang karapat-dapat sa kanya. Galit na galit si Datu Makamkam sa pagtanggi. Kung hindi siya mapapasa akin sa kabutihan, kukunin ko siya sa dahas. Dumating ang araw na bumaba si amihan sa lupa at kinausap si Datu Makamkam. Kung nais mong makuha si Liwayway, sabi niya, ako ang iyong kakampi. Tutulungan kitang itakas siya, at sa kapalit ay kailangan mong ialay sa akin ang kanyang puso. Nagliwanag ang mga mata ng Datu. Kung iyon lamang ang kailangan, ako'y handa. Ang mahalaga, siya ay maging akin. At sa kanilang kasunduan, dumating ang kauna-unahang malakas na bagyo sa mundo. Umalon ang dagat, nabuwal ang mga puno, at nanginig ang mga tao sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nagtangkang dukutin ni Datu Makamkam si Liwayway, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sapagkat nagpakita si langit, kumulog at kumidlat, at itinaboy ang Datu. Subalit sa pagkabigla, si Liwayway ay tumakbo patungo sa kagubatan at doon nagsimula ang kanyang tunay na kapalaran. Sa dilim ng kagubatan, humihingal si Liwayway. Naramdaman niyang hindi na siya ligtas sa mundo ng tao at maging sa mga Diyos ay may panganib na nakaamba. Ano ang aking gagawin? Tanong niya sa sarili habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit biglang may dumating na isang boses mula sa hangin. Hindi ito boses ni amihan, kundi tila mula sa kaluluwa ng kanyang mga ninuno. Liwayway, bulong ng tinig.
Ang iyong kapalaran ay hindi lamang para sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat mula sa iyong sakripisyo, sisilang ang isang punong magbibigay ng buhay sa lahat. Nagtataka man, ngunit may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang puso. At sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa bituin, ipinangako niya sa sarili na haharapin ang anumang kapalaran kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Nang magising si Liwayway sa gitna ng malamig na kagubatan, dama pa rin niya ang takot na dulot ng bagyo at ng tangkang pagdukot ni Datu Makamkam. Ang mga kuliglig ay umaawit ng nakababahalang himig, at ang mga anino ng mga punong kahoy ay tila mga matang nakamasid sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Hindi ako susuko, wika niya sa sarili. Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko ito ng buong tapang. Habang naglalakad, nakarating siya sa isang malalim na bahagi ng kagubatan na hindi pa napupuntahan ng mga tao. Doon, natagpuan niya ang isang matandang kubo na yari sa kawayan at pawid. Maingat siyang lumapit, at sa kanyang pagkatok ay lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Anong ginagawa ng isang dalagang tulad mo sa pusod ng kagubatan sa ganitong oras ng gabi? Tanong ng matanda. Nagbigay galang si Liwayway. Ako po si Liwayway, anak ni lupa at langit. May mga nais pong sumakop sa akin at sirain ang aking kalayaan. Ako'y nagtatago upang hindi nila magawa ang kanilang masamang balak. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ikaw ba ang tinutukoy ng propesiya ng mga babaylan? Ang anak na magiging susi ng isang bagong buhay? Naguguluhan man, tumango si Liwayway. Narinig ko na po iyon, ngunit hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pinapasok siya ng matanda. Ako si Apo Dangkaw, tagapangalaga ng lihim ng kagubatan. Kung totoo ang iyong sinasabi, may mahalagang tungkulin ka sa hinaharap. Dito ka muna magpahinga. Ako'y magtuturo sa iyo ng mga kaalaman upang ikaw ay maging handa. Lumipas ang mga araw at linggo, tinuruan si Liwayway ng matanda ng mga lihim ng kalikasan. Natutunan niya kung paano kumilala ng halamang gamot, kung paanong nakikinig ang mga hayop sa wagas na puso, at kung paanong ang tubig ng ilog ay nagdadala ng mga sagot ng mga ninuno. Ang lakas Liwayway ay hindi lamang nakikita sa tabak o sa kapangyarihan. Sabi ni Apo Dangkaw, ito ay nakikita sa kakayahang magmahal at magsakripisyo. Tandaan mo, ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang nilalang ay hindi ang manakop, kundi ang magbigay buhay. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo ring lumalakas ang kanyang kalooban. Ngunit alam niyang hindi siya habang buhay makakapagtago sa kanyang puso. Nararamdaman niyang darating ang oras ng malaking pagsubok. Samantala, hindi pa rin tumitigil si Datu Makamkam. Sa tulong ni Amihan, patuloy siyang nagpadala ng mga tauhan upang hanapin si Liwayway. Ginamit ni Amihan ang kanyang kapangyarihan upang ipakalat ang malalakas na hangin at ipakita ang mga bakas ni Liwayway. Hindi ka makakatakas, bulong ni Amihan mula sa kalangitan. Kung hindi kita makukuha, sisiguraduhin kong mapapahamak ka. Ngunit tuwing sila'y lumalapit sa kinaroroonan ni Liwayway, nagtatago siya at pinoprotektahan ng mga hayop ng kagubatan, mga ibon na gumagabay sa kanyang landas, mga usa na nagtatakip ng kanyang bakas, at mga punong yumuyuko upang siya'y ikubli. Naisip ni Liwayway, tunay ngang buhay ang lahat ng nilalang at sila'y aking kasama sa laban. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, lumabas si Liwayway upang magnilay.
Habang nakatingala siya, biglang lumiwanag ang kalangitan at isang tinig ang umalingaw-ngaw. Liwayway, wika ng tinig ng buwan, huwag kang matakot sa darating. Sa iyong pag-iral ay may nakalaang kapalaran na hindi mo matatakasan. Ngunit tandaan, sa iyong huling paghinga, sisilang ang punong magbibigay ng kaligtasan at pagkain sa lahi ng tao. Naluha si Liwayway. Ibig sabihin po ba, ako'y mawawala? Hindi ka mawawala. Sagot ng buwan, ang iyong anyo lamang ang lilisan, ngunit ang iyong diwa ay mananatili sa bawat butil ng bungang sisilang mula sa iyo. Ang iyong pagmamahal ay magiging pagkain, inumin, at kabuhayan ng mga tao. Mula noon, tanggap na ni Liwayway ang kanyang kapalaran, ngunit nanalangin siyang sana bago dumating ang kanyang sakripisyo, maranasan pa niya ang tunay na pag-ibig. Isang araw, habang namimitas ng mga halamang gamot, nakatagpo niya si Lakan Dumagsa, isang batang mandirigma mula sa kalapit na bayan. Sugatan ito matapos atakihin ng mga tauhan ni Datu Makamkam. Kung maaari, tulungan mo ako. Bulong ng binata bago siya mawalan ng malay. Agad siyang inalagaan ni Liwayway. Tinuruan siya ng mga itinuro ni Apo Dangkaw. Nilapatan ng halamang gamot ang sugat. Pinainom ng tubig ilog at binantayan hanggang gumaling. Nang magising si Lakan Dumagsa, humanga siya sa kabutihang loob ni Liwayway. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay wala na ako ngayon. Ngumiti si Liwayway. Hindi ko ito ginawa upang makuha ang iyong pasasalamat. Ginawa ko ito dahil iyon ang tama. Sa mga sumunod na araw, lalong lumapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nakita ni Liwayway kay Lakan Dumagsa ang tapang na walang halong kasakiman at nakita naman ng binata sa kanya ang dalisay na kagandahan ng puso. Unti-unti, nagusbong ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Ngunit muli, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Amihan. Nakita niya mula sa kalangitan ang pagtitinginan ni Liwayway at Lakan Dumagsa at lalo itong nagpaigting ng kanyang galit. Hindi sapat na nawala siya kay langit at lupa. Ngayon pati isang mortal ay may karapatan pang mahalin siya. Bulalas niya. Hindi ko hahayaan na makamtan niya ang lahat ng bagay na ipinagkait sa akin. Nagplano siya ng isang mas mapanganib na bagyo, mas malakas kaysa sa nauna, upang durugin hindi lamang si Liwayway, kundi pati ang lahat ng kanyang iniingatan. Isang gabi, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay nag-ipon at ang hangin ay umungal na parang mga galit na halimaw. Dumating ang ikalawang bagyo, mas malakas, mas mabagsik. Liwayway! Sigaw ni Lakan Dumagsa habang hinahatak siya palayo sa rumaragasang tubig. Kailangan nating lumikas. Ngunit bago sila makalayo, lumitaw si Datu Makamkam kasama ang kanyang mga mandirigma. Ngayong gabi, Liwayway, sigaw ng Datu, wala ka ng pagtakas. Ikaw ay magiging akin at walang Diyos o tao ang makapipigil sa akin. Nagpupumiglas si Liwayway at sa kanyang puso ay nanalangin siya sa kanyang mga magulang. Ama, Ina, tulungan ninyo ako. Kung ito na ang oras ng aking sakripisyo, naway maging makabuluhan ito. Sa pagbangga ng kulog at sa pagputok ng kidlat, nagsimula ang labanan at dito magsisilang ang kapalaran na magdadala sa mundo ng isang kakaibang puno, ang magiging sagisag ng kanyang pag-ibig at sakripisyo. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated
sa mga bagong kwentong pampaantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Nagngangalit ang kalangitan. Ang mga kulog ay tila dambuhalang tambol na walang tigil sa pagpalo. At ang mga kidlat ay parang mga espada ng Diyos na humahati sa dilim ng gabi. Umiiyak ang mga puno, yumuyuko ang mga damo, at ang dagat ay tila isang halimaw na gustong lamunin ang lahat ng nasa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Datu Makamkam. Matikas ngunit mapusok, tanga ng kanyang tabak na kuminang sa mga kidlat. Sa kanyang tabi, nakahanay ang kanyang mga mandirigma, handang manghuli kay Liwayway. Wala ka ng pagtakas, Liwayway, sigaw ng Datu. Ngayong gabi, ikaw ay magiging aking pag-aari, at sa iyong kagandahan ay higit akong magiging makapangyarihan. Hinigpitan ni Lakan dumagsa ang kanyang hawak kay Liwayway. Hindi ka kailanman magiging pag-aari ng isang sakim at malupit na tao, wika niya. Habang ako'y may hininga, ipagtatanggol kita. Agad na sumugod ang mga mandirigma ni Makamkam. Sa kabila ng ulan at baha, walang takot na hinarap sila ni Lakan dumagsa. Mabilis ang kanyang galaw, parang kidlat na humihiwa sa hangin. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ng Datu, ngunit marami pa ang sumugod. Dumagsa! Sigaw ni Liwayway. Hindi mo sila kayang lahatin, tumakas na tayo. Ngunit umiling ang mandirigma. Hindi ako tatakbo. Ang pagmamahal ay hindi umaatras kahit harapin pa ang kamatayan. Habang nakikipaglaban si Dumagsa, si Liwayway naman ay nanalangin sa kanyang mga magulang. Ama, Ina, ipagkaloob ninyo sa amin ang lakas upang makaligtas. Kung ako'y nakatakdang magsakripisyo, nawai maging makabuluhan ito para sa lahat. Mula sa ulap, bumaba si Amihan, nakadamit ng bughaw na tila gawa sa mismong hangin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng puot at sa kanyang kamay ay umiikot ang ipo-ipo. Liwayway, sigaw niya. Matagal na kitang kinamumuhian. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko kung paano ako itinapon ni langit. Ngayon, babawiin ko ang lahat sa iyong pagkawala. Ako ang magiging tunay na reyna ng hangin at kalangitan. Binalot ni Amihan ng malakas na bugso ng hangin ang buong lugar. Nabulabog ang mga mandirigma, natumba ang mga puno at muntik nang matangay si Liwayway. Mabuti na lamang at nahawakan siya ni Dumagsa. Hindi ko hahayaan, sigaw ni Dumagsa habang nakikipagbuno sa malalakas na bugso. Ngunit napakalakas ni Amihan. Isang hampas lamang ng kanyang hangin ay napaluhod si Dumagsa at sugatan siyang tumilapon sa putikan. Nakita ni Liwayway ang mahal niyang sugatan at halos mawalan ng malay. Tumayo siya, humarap kay Amihan at sa kabila ng takot ay nagsalita. Kung ako ang nais mo, huwag mo nang idamay ang iba. Huwag mong pahirapan ang aking mga iniingatan. Ako'y susunod sa aking kapalaran. Tumawa si Amihan. Ngayon ay marunong ka nang magsumamo. Ngunit huli na ang lahat, Liwayway. Kapag nawala ka, mabubura rin ang alaala ng iyong pagmamahal. Ngunit biglang nagliwanag ang langit. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Langit, ang ama ni Liwayway. Amihan. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Hindi mo maaaring baguhin ang itinakdang kapalaran. Ang anak ko'y isinilang upang maging pag-asa ng lahat at kahit sa kanyang kamatayan, ang kanyang diway mananatili. Kasabay nito, umatungal din si Lupa, ang ina ni Liwayway.
mula sa ilalim ng lupa. Anak ko, huwag kang matakot. Ang iyong sakripisyo ay hindi kawalan, kundi simula ng isang bagong buhay. Naluha si Liwayway. Alam niyang dumating na ang oras na tinutukoy ng propesiya. Hinarap niya si Dumagsa na halos wala ng lakas. Dumagsa, bulong niya. Huwag kang malungkot. Ang pag-ibig natin ay hindi matatapos dito. Sa bawat punong sisilang mula sa akin, ako'y naroroon. Ako'y magiging pagkain, inumin, at kanlungan ng lahat. Liwayway, wag. Mahinang tugon ni Dumagsa. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mawala ka. Ngumiti si Liwayway habang ang kanyang luha ay nahalo sa ulan. Sa pag-ibig, walang tunay na pagkawala, tanging pagbabalik lamang. At sa isang iglap, tinanggap ni Liwayway ang kapalaran. Niyakap siya ng malakas na hangin mula kay amihan, at kasabay ng pagkulog at pagkidlat, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Sa kanyang pagkahandusay sa lupa, sumibol ang isang maliit na halaman. Mula sa kanyang katawan, unti-unting lumago ang isang kakaibang puno. Ang puno'y mataas, tuwid, at matatag, tila nakatingala sa kalangitan. Hinahabol ang kanyang amang silangit. Ang mga dahon nito'y mahahaba at malalabay. Kumakaway sa hangin na tila paalam, at mula sa kanyang ulo, tumubo ang isang bilugan at mabalahibong bunga, ang unang niyog. Sa loob nito, may puting laman at matamis na tubig, tanda ng kanyang dalisay na puso at mga luha. Nabigla si amihan at tumatras. Hindi, paano ito nangyari? Sumagot si langit. Hindi mo mapipigil ang kapangyarihan ng sakripisyo. Dagdag pa ni lupa, si Liwayway ay mananatili sa bawat bunga ng niyog. Ang kanyang buhok ay naging hibla ng bunot. Ang kanyang mata ay naging dalawang bilog sa bunga. Ang kanyang bibig ay naging butas na nagbibigay inumin, at mula sa kanyang dibdib, naroon ang laman na nagbibigay buhay. Nang makita ni Datu Makamkam ang himalang iyon, natakot siya. Ang kanyang mga tauhan ay nagtakbuhan, at siya man ay umatras. Hindi ako natalo ng tao, kundi ng Diyos at ng diwa ng pag-ibig, bulalas niya. Bago tuluyang tumakas, ngunit bago siya makalayo, tinamaan siya ng isang kidlat mula kay langit. Hindi siya namatay, ngunit iniwan siyang sugatan at wala ng lakas upang muling magbalak ng kasamaan. Lumapit si Dumagsa sa puno ng niyog at niyakap ito. Liwayway, bulong niya, kung ito na ang iyong anyo, pangangalagaan kita magpakailanman. Ang iyong alaala ay mananatili sa aking puso, at mula noon, naging tagapangalaga siya ng unang punong niyog. Itinuro niya sa mga tao ang paggamit ng bunga nito, ang sabaw bilang inumin, ang laman bilang pagkain, ang dahon bilang bubong, ang kahoy bilang haligi ng tahanan, at ang bunot bilang panlinis at gamit sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga puno ng niyog sa buong kapuluan. Ang mga tao'y nabuhay at nagkaroon ng kabuhayan dahil dito. At tuwing titingnan nila ang bunga ng niyog, nakikita nila ang tatlong marka, ang dalawang mata at isang bibig na paalala ng mukha ni Liwayway. Ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman nakalimutan. Siya ang naging simbolo ng pag-ibig na handang magsakripisyo, ng lakas na hindi nasusukat sa tabak, at ng kagandahang hindi kailanman namamatay. At mula noon, isinalaysay ng mga tao sa bawat henerasyon ang kanyang kwento. Ang alamat ng niyog, bunga ng pag-ibig ni langit at lupa, at sakripisyo ni Liwayway. Lumipas ang mga taon
matapos ang sakripisyo ni Liwayway. Sa bawat bayang napapaligiran ng dagat, nagsimula ang mga tao na matutong umasa sa puno ng niyog. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam ng mas malalim na hiwaga na nakatago sa bawat bunga nito. Nang una nilang makita ang puno, natakot ang mga tao. Ang mga dahon nito'y tila mga matalim na sibat na nakaturo sa langit, at ang mga bungay bilugan ngunit may mga marka ng mata at bibig. Baka ito'y sumpa, wika ng isang matandang lalaki. Ang bungang ito'y may mukha, tila binabantayan tayo. Ngunit dumating si Lakan Dumagsa at ipinaliwanag ang kanyang nasaksihan. Huwag kayong matakot, ito ay hindi sumpa, kundi biyaya. Ang punong ito'y si Liwayway, na nag-alay ng kanyang sarili upang tayo'y mabuhay. Ang kanyang puso ay nasa loob ng bawat bunga. Kapag tinikman ninyo ang tubig nito, mararamdaman ninyo ang kanyang kabutihan. At nang tikman ng mga tao ang unang sabaw ng niyog, nagulat sila. Ang kanilang pagod ay nawala, ang kanilang katawan ay tumibay, at ang kanilang puso'y tila napuno ng kasiglahan. Ginabayan ni Dumagsa ang mga tao kung paano gamitin ang bawat bahagi ng puno. Tinuruan niya silang gumawa ng bubong mula sa mga dahon, lubid mula sa bunot, uling mula sa bao, at pagkain mula sa laman ng bunga. Ngunit higit sa lahat, ipinaalala niya na ang puno'y hindi dapat abusuhin. Ito'y hindi lamang gamit, wika niya. Ito'y alaala ng isang sakripisyo. Kapag ginamit ninyo ito, magpasalamat kayo. Huwag ninyo itong tratuhin bilang bagay lamang. At mula noon, naging bahagi ng kanilang pamumuhay ang pagdarasal bago pumutol ng niyog o kumuha ng bunga. Ang kanilang dasal ay isang pagpupugay kay Liwayway. Ngunit may isang hiwagang natuklasan si Dumagsa na hindi niya agad ibinunyag. Isang gabi, habang binubuksan niya ang isang niyog, napansin niya na ang 3 marka sa bunga ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Liwayway, bulong niya. Mula sa mga mata ng bunga, lumabas ang mahinang liwanag, at sa kanyang pandinig ay sumabay ang tinig ni Liwayway. Dumagsa, aking mahal, wika ng tinig. Huwag kang malungkot. Ako'y hindi nawala. Sa bawat bungang ito, ako'y nandito. Ang 3 mata ay simbolo ng ating pagmamahalan. Ang isa'y para sa iyo, ang isa'y para sa mga tao, at ang isa'y para sa ating mga magulang na sina langit at lupa. Naluha si Dumagsa. Kung ganoon, ikaw ay buhay pa rin sa bawat tahanan, sa bawat mesa, sa bawat bibig na umiinom ng tubig mula sa niyog, at itinago niya sa kanyang puso ang lihim na iyon, na tanging ang may dalisay na kalooban lamang ang makakarinig ng tinig ni Liwayway mula sa bunga ng niyog. Samantala, si Amihan ay nanatiling nagmamasid mula sa malayo. Akala niya'y nagtagumpay siya, ngunit lalo lamang siyang nabigo. Imbes na mawala si Liwayway, siya pa'y naging mas makapangyarihan sa anyo ng puno. Nagbalik si langit at lupa upang hatulan si Amihan. Amihan, wika ni langit, sa iyong kasakiman at paninira, sinubukan mong baguhin ang kapalaran. Ngunit sa halip, pinatibay mo ang alaala ng aking anak. Simula ngayon, hindi ka na magiging malaya. Dinugtungan ni lupa. Itatali ka sa hangin habang panahon kang iikot sa mundo, magdadala ng unos at bagyo. Ngunit kailanman ay hindi ka magiging tahanan. Ikaw ay walang mauuwian. At mula noon, naging simbolo ng kalungkutan si Amihan. Tuwing siya'y magwawala, siya'y nagdadala ng bagyo, ngunit matapos nito,
lagi siyang nawawala. Walang makukuhang gantimpala, walang maiiwan na pagmamahal. Lumipas ang maraming taon, tumanda na si Dumagsa. Ngunit bago siya pumanaw, napanaginipan niya si Liwayway. "Dumagsa," sabi ng dalaga, "salamat sa iyong katapatan. Hindi ka nagkulang sa akin at sa iyong paglisan. Huwag kang mag-alala. Ako'y mananatili sa bawat batang iinom ng sabaw ng niyog, sa bawat pamilyang makikinabang dito. Ako'y buhay sa kanila." Ngumiti si Dumagsa. "Kung gayon, wala na akong pangamba. Dahil kahit ako'y lilisan, alam kong ikaw ay naroroon." At sa kanyang huling hininga, nakahawak siya sa isang bunga ng niyog at sa kanyang labi ay may ngiti. Sa mga susunod na henerasyon, ang mga apo ng mga unang tao ay itinuro sa kanilang mga anak ang alamat ng niyog. Sinasabi nila kung bakit may 3 mata ang bunga, ito'y mukha ng isang dalagang nag-alay ng sarili. Kung bakit matamis ang sabaw, ito'y dahil sa kanyang luha ng pagmamahal. At kung bakit matatag ang puno, ito'y dahil sa kanyang tapang. Sa bawat pag-inom nila ng sabaw ng niyog, tila nararamdaman nila ang yakap ng isang ina. Sa bawat pagkain nila ng laman nito, tila nararamdaman nila ang init ng pag-ibig. Ngunit, hindi lahat ng hiwaga ng niyog ay ibinunyag sa tao. Sa ilalim ng bawat puno, nakatago ang mga bulong ng kalikasan. Ang mga ugat nito'y nakikipag-usap sa lupa at ang bawat bungay nakikinig sa himig ng hangin. Sinasabing tuwing may batang isinilang sa isang nayon, kung sila'y bibigyan ng unang sabaw ng niyog, sila'y lalaking malakas at may mabuting puso. At kung may sakit, ang sabaw ay nagiging lunas. Kaya't ang punong ito ay hindi lamang pagkain, kundi isa ring banal na tanda ng pag-ibig na walang hanggan. Sa bawat nayon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, isinasalaysay ang kwento ni Liwayway sa tabi ng apoy. Ang mga batay nakikinig at sa kanilang mga mata ay sumisilang ang pag-asa. Kung ang isang dalagay nag-alay ng kanyang sarili upang tayo'y mabuhay, wika ng mga matatanda, dapat tayong matutong magmahal at magsakripisyo para sa isa't isa. At mula noon, ang niyog ay naging sagisag ng pamilya, kabuhayan at pagmamahalan. Lumipas ang maraming dekada mula nang si Dumagsa ay pumanaw, at ang kwento ni Liwayway ay naging alamat na ikinukwento ng mga matatanda. Ngunit isang malaking pagsubok ang dumating sa nayon, isang matinding tagtuyot. Natuyo ang mga ilog, nagkulang ang mga hayop, at ang mga pananim ay halos hindi tumubo. Sa gitna ng kahirapan, ang mga tao ay lumapit sa puno ng niyog. Ang ilan ay natakot na baka hindi na rin magbigay ng bunga ang puno dahil sa tagtuyot. Ngunit laking gulat nila nang makita na ang mga puno ng niyog ay patuloy na namumunga at ang kanilang mga bungay punong-puno ng sabaw. Ang niyog ay hindi kailanman nauubusan, sabi ng isang matanda. Ito'y biyayang walang hanggan, tanda ng pagmamahal ni Liwayway. At dahil dito, ang mga tao'y nakaligtas sa gutom. Ang sabaw ng niyog ang nagsilbing kanilang inumin at ang laman nito'y naging kanilang pagkain. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga kabataan na nagsimulang magduda sa alamat. Paano kung ang punong ito'y hindi talaga nagmula sa isang dalaga? Tanong ni Ambo, isang batang palaging mausisa. Baka ito'y likha lamang ng kalikasan at ang kwento'y imbento ng matatanda upang takutin tayo. Sumang-ayon ng ilan. Totoo, hindi ba't parang mahirap paniwalaan na ang tao'y naging puno?
Wala namang nakakita nito kundi si Dumagsa at matagal na siyang patay. Ngunit tumayo si Alonsina, ang pinakamatandang babae sa nayon, at mahigpit na tumingin sa kanila. "Mga anak," sabi niya, "kung hindi ninyo naniniwala, bakit sa tuwing tayo'y dumaranas ng hirap, ang punong ito'y laging nandyan? Kung ito'y hindi mula sa pagmamahal, bakit patuloy tayong binubuhay? Tahimik ang lahat." Ngunit ang pagdududa ng ilan ay hindi basta nawala. Isang gabi, dumating sa panaginip ni Alonsina ang tinig ni Liwayway. "Alonsina," wika ng tinig. "Ang mga kabataan ay nagsisimula ng mawalan ng paniniwala. Ngunit huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang oras ng kanilang pagsubok, sila mismo ang makakakita sa hiwaga ng aking sakripisyo." Kinabukasan, tinipon ni Alonsina ang lahat. "May utos si Liwayway," sabi niya. "Tuwing kabilugan ng buwan, magtitipon tayo sa ilalim ng punong niyog. Mag-aalay tayo ng dasal at pasasalamat. Ito'y magiging ating panata upang manatili ang biyaya." At mula noon, nagsimula ang unang seremonya ng pasasalamat sa nayon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsama-sama ang buong nayon. Nagdala sila ng mga dahon at bunga ng niyog at inihanda ang mga ito sa harap ng apoy. Ang matatanday umawit ng mga awit ng pasasalamat habang ang mga batay nakikinig. Ang kanilang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila umaabot sa langit. Habang nagdarasal, isang kakaibang liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at dumampi sa mga puno ng niyog. Ang mga bunga ay kumislap at mula rito'y dumaloy ang malamig na simoy ng hangin na nagbigay ng ginhawa sa lahat. "Liwayway," bulalas ng mga tao. Ipinapakita niya sa atin na siya'y kasama pa rin natin. Maging si Ambo at ang iba pang nagdududa ay hindi nakapagsalita. Sa kanilang mga matay, malinaw na nakita ang hiwaga. Ngunit sa kabilang bayan, may mga taong nakarinig ng tungkol sa alamat at naging sakim. Kung ang punong ito'y nagbibigay ng walang hanggang biyaya, dapat ay atin itong angkinin. Wika ng isang datu na nagngangalang Sakun. Bakit sila lamang ang may karapatan? Dapat ang buong kapuluan ay makakuha ng yaman mula rito. Pinangunahan ni Datu Sakun ang kanyang mga tauhan upang agawin ang mga puno ng niyog. Sila'y dumating sa nayon ng gabi, dala ang mga armas at sibat. Nagulat ang mga taga-nayon, ngunit hindi sila umatras. Tumayo si Alonsina at humarap sa mga mananakop. "Ang punong ito ay hindi lamang kayamanan," sigaw niya. "Ito'y sakripisyo. Kung wala kayong respeto, hindi ito magbibigay ng biyaya." Ngunit hindi nakinig si Datu Sakun. Kinuha niya ang kanyang sibat at sinaksak ang isang puno ng niyog upang patunayan na sila ang may kapangyarihan. Agad na bumalot ang hangin at dumagundong ang lupa. Mula sa puno'y bumagsak ang mga bunga at bawat isang nahulog ay tila naging bato na gumulong patungo sa mga mananakop. Natakot ang kanilang mga sundalo at nagsitakbo, ngunit si Datu Sakun ay hindi tumigil. "Hindi ako matitinag," sigaw niya. Ngunit nang muli niyang itaas ang sibat, isang bunga ang bumagsak at tumama sa kanyang dibdib, dahilan upang siya'y mawalan ng malay. Dahil dito, umatras ang kanyang mga tauhan at iniwan siya. Nang magising si Datu Sakun, siya'y nasa harap ni Alonsina. Imbes na siya'y parusahan, pinainom siya ng sabaw ng niyog. "Anong ginagawa ninyo?" bulalas niya. "Dapat ako'y inyong lipulin." Ngunit ngumiti si Alonsina.
Hindi iyon ang aral ng niyog. Ito'y hindi nagtuturo ng puot, kundi ng pag-ibig at kapatawaran. Kung nais mo ng biyaya, kailangan mong matutong magpasalamat at magbahagi. Lumuluhang yumuko si Sakun. Patawarin ninyo ako. Hindi ko alam ang tunay na halaga ng punong ito. At mula noon, siya'y naging kaalyado ng nayon at isa ring tagapangalaga ng mga puno ng niyog. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga kabataan na nagdududa ay naniwala na si Ambo mismo ang unang nagpasalamat. Totoo pala ang alamat. Sabi niya, hindi lang ito kwento ng nakaraan, kundi aral para sa kinabukasan. Kung tayo'y sakim, mawawala ang biyaya, ngunit kung tayo'y marunong magpasalamat, hindi tayo mauubusan. At muling naging matibay ang pananampalataya ng buong nayon. Mula noon, hindi lamang isang bayan ang nagtataglay ng seremonya sa ilalim ng punong niyog. Ang iba pang mga karatig bayan ay nagsimulang gawin din ito. At sa bawat pagtitipon, ang kwento ni Liwayway ay muling isinasalaysay upang hindi ito malimot ng mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng mga siglo, ang niyog ay hindi lamang naging pagkain at inumin, kundi naging sagisag ng pananampalataya, pagkakaisa at kabutihan. At sa bawat pag-inom ng sabaw ng niyog, ang mga tao ay nakadarama ng presensya ng isang dalagang nag-alay ng lahat para sa kanilang kapakanan. Makalipas ang maraming siglo, lumaki na ang mga pamayanan sa baybayin. Ang niyog ay hindi na lamang pagkain o inumin. Ito'y naging bahagi ng bawat yugto ng buhay ng tao. Mula sa duyan na yari sa dahon ng niyog, hanggang sa kabaong nagawa sa kahoy nito, kasama ang niyog sa lahat ng simula at wakas. Ngunit higit sa lahat, naging sagisag ito ng pag-asa. Lalo na sa mga bagong henerasyon na humarap sa iba't ibang uri ng panganib, mga bagyo, digmaan at gutom. Isa sa kanila si Luntian, isang batang mahilig mangarap. Anak siya ng isang mangingisda at mula pagkabata, lumaki siyang pinapakain ng niyog tuwing kulang ang huli ng kanyang ama. Laging nandyan ang niyog, wika ng kanyang ina. Kapag wala tayong ibang makain, lagi tayong sinasagip ng biyaya nito. Lumaki si Luntian na puno ng pag-asa. At sa kanyang paglaki, natutunan niyang pahalagahan hindi lamang ang puno, kundi ang alamat na nakapaloob dito. Isang araw, dumating sa kanilang pook ang mga dayuhan sakay ng malalaking bangka. Iba ang kanilang wika, iba ang kanilang anyo, at iba rin ang kanilang mga kagustuhan. Nakita nila ang mga punong niyog na nakahanay sa baybayin at namangha. Mga punong ito'y may kayamanang hindi pa namin nakikita. Sigaw ng kanilang pinuno. Dadalhin natin ito sa ating bayan upang tayo'y yumaman. Ngunit lumapit si Luntian at ang matatanda ng nayon. Hindi ninyo maaaring angkinin ang punong ito. Mariing sabi niya, ito'y hindi pag-aari ng isa, kundi ng lahat. Ito'y sakripisyo at hindi kayamanang basta lamang kinukuha. Ngunit tumawa ang mga dayuhan. Walang alamat sa amin. Ang nakikita namin ay pagkain, inumin at kayamanang maaari naming ipagbili. Sinimulan ng mga dayuhan na putulin ang ilang puno ng niyog upang dalhin sa kanilang mga bangka. Nagimbal ang mga tao ng nayon, lalo na't hindi pa nagagawa ng kahit sinong tao ang magputol ng punong iyon nang walang pahintulot. Habang bumabagsak ang mga punong pinuputol, biglang dumilim ang kalangitan.
Dumagungdong ang kulog at bumuhos ang malakas na ulan, ngunit ang mga dayuhan ay hindi natakot. Hindi kami naniniwala sa inyong mga alamat, bulalas nila. Ang ulan ay ulan lamang at ang kulog ay kulog lamang. Ngunit sa kalagitnaan ng bagyo, may kakaibang pangyayari. Ang mga punong niyog na natitira ay tila nagkaroon ng buhay yumuko. Nag-alon-alon ang mga dahon at nagsimulang ibagsak ang kanilang mga bunga sa mga mananakop. Nabagsakan ang ilan at ang iba na may nagsitakbo pabalik sa kanilang mga bangka. Ngunit ang kanilang pinuno'y nanatili. Hindi ako natitinag. Kayamanan ang hinahanap ko at ito'y kukunin ko. Habang nagkakagulo, napaupo si Luntian sa ilalim ng isang puno at naluha. Anong magagawa ko? Wala akong lakas upang labanan sila. Ngunit biglang sumilay ang kakaibang liwanag mula sa bungang hawak niya. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang isang dalagang may malaanghel na anyo, si Liwayway. Luntian, wika ng dalaga, ang laban ay hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng pananalig. Hindi ako nag-alay ng aking sarili upang tayo'y magtanim ng galit, kundi upang matutunan ninyo ang halaga ng pagkakaisa at kabutihan. Lumakas ang loob ni Luntian. Tumayo siya at humarap sa mga dayuhan. Kung tunay kayong naghahanap ng kayamanan, sigaw ni Luntian, hindi ninyo ito makukuha sa pamamagitan ng kasakiman. Ang kayamanan ng niyog ay hindi ginto o pilak, kundi ang kakayahang bumuhay ng tao. Habang sinasabi niya ito, biglang kumislap ang mga puno ng niyog. Ang bawat bungay nagningning at ang liwanag nito'y dumampi sa mga tao, maging sa mga dayuhan. Unti-unti, naramdaman ng mga mananakop ang lamig at ginhawa ng liwanag. Ang kanilang gutom ay nawala, ang kanilang uhaw ay napawi, at ang kanilang mga sugat ay gumaling. Tahimik silang napayuko. Hindi ito kayamanan, sabi ng pinuno ng mga dayuhan. Ito'y himala. At lumuhod siya sa harap ni Luntian. Patawarin ninyo kami. Hindi namin naunawaan ang halaga nito. Imbes na palayasin, tinanggap ng mga taga-nayon ang mga dayuhan. Tinuruan nila ang mga ito kung paano gamitin ang bawat bahagi ng niyog ng may paggalang. Tinuruan silang gumawa ng langis, ng banig mula sa dahon, ng inumin mula sa sabaw, at ng pagkain mula sa laman. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang magkaibang kultura. Ang mga dayuhan ay natuto ng kababaang loob at ang mga taga-nayon ay natuto namang magbahagi ng kanilang hiwaga. Bilang alaala ng pangyayaring iyon, ipinatatag ang isang malaking kapistahan. Tinawag nila itong Pista ng Niyog. Tuwing anihan ng niyog, ang buong bayan at ang kanilang mga bagong kaibigan ay nagsasama-sama upang magdiwang. May sayawan, kantahan, at mga handaan na ang pangunahing pagkain ay mula sa niyog, bibingka na may niyog, latik, ginataang gulay, at iba pa. Sa gitna ng kasayahan, isinasalaysay ng mga matatanda ang alamat ni Liwayway at ang kabayanihan ng mga taong nagbantay sa puno, at ang mga batay lumalaki na hindi lamang nakakakain ng bunga, kundi nakauunawa rin ng aral na dala nito. Ang pag-ibig ay higit pa sa kayamanan, at ang sakripisyo ay nagbibigay ng pag-asa. Muli, dumating ang panahon na ang mga dayuhan ay kailangang bumalik sa kanilang bayan. Ngunit bago sila umalis, nagdala sila ng ilang punong niyog, hindi upang angkinin, kundi upang ipalaganap sa iba't ibang pook. Dalhin ninyo ito, wika ni Luntian. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral.
Ang punong ito'y hindi para sa kasakiman, kundi para sa buhay. At sa pag-alis ng mga bangka, sumiklab ang bagong yugto ng alamat. Ang paglalakbay ng niyog patungo sa iba't ibang dako ng mundo. Lumaki si Luntian at naging pinuno ng nayon. Ngunit hindi siya nakilala bilang mandirigma, kundi bilang tagapagpangalaga ng kapayapaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang niyog ay naging sagisag hindi lamang ng kabuhayan, kundi ng pagkakaisa ng iba't ibang tao. At bago siya pumanaw, iniwan niya ang mga katagang ito. Kapag nakita ninyo ang punong niyog na nakatanim sa gilid ng dagat, alalahanin ninyo na ito'y nagsimula sa pag-ibig. Huwag ninyo itong gawing bagay lamang. Sa bawat bunga, naroon ang alaala ni Liwayway at naroon din ang pag-asa ng ating bayan. At mula noon, ang alamat ng niyog ay hindi na lamang kwento ng isang dalaga at isang sakripisyo, kundi kwento ng isang bayan na natutong magmahal, magpatawad at magbahagi. Matapos ang pamumuno ni Luntian, nagdaan ang maraming siklo. Ang mga tao'y mas lalong dumami, ang mga bayan ay lumawak, at ang niyog ay naging bahagi na ng halos lahat ng tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang bagong henerasyon na hindi kontento sa simpleng pamumuhay. Ang ilan ay nagsimulang mangarap ng higit pa sa pagkain at inumin. Nais nilang matuklasan ang mas malalim na kapangyarihan ng niyog. Isa sa kanila si Dayang Irawan, isang dalagang kilala sa kanyang katalinuhan at kakaibang pagkahumaling sa apoy. Madalas siyang makita sa tabi ng nagliliyab na sulo. Pinag-aaralan ang paghindayog ng apoy at ang liwanag na ibinubuga nito. Kung ang niyog ay may hiwaga ng tubig at buhay, sabi niya sa kanyang sarili, tiyak na may lihim din itong taglay na maaaring makipagsabayan sa apoy. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, kinuha ni Irawan ang bao ng niyog. Inilapit niya ito sa apoy at pinakiramdaman ang nangyari. Nang matupok ang bao, nagkaroon ito ng itim na abo, ngunit hindi naglaho. Sa halip, nagbigay ito ng matagal na apoy na mas maliwanag kaysa karaniwang kahoy. Eto na nga, bulalas niya. Ang niyog ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain at tubig, kundi pati ng lakas ng apoy. Mula noon, nagsimula siyang gumawa ng mga bagong bagay. Uling mula sa bao, langis mula sa niyog na ginagamit bilang ilawan, at kahit mga halamang gamot na hinaluan ng niyog at apoy upang gamutin ang sugat. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga matatanda na nagsabi, mag-ingat ka, Irawan. Ang niyog ay biyaya. Oo, ngunit hindi dapat gamitin para sa kapangyarihan. Baka ang ginagawa mo'y maging sumpa sa halip na tulong. Ngunit matatag si Irawan, kung natutunan nating gamitin ang niyog sa tubig at pagkain, bakit hindi natin pag-aralan ang kapangyarihan nito sa apoy? Hindi ko ito ginagawa para sa kasakiman, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Isang araw, isang aksidente ang naganap. Habang pinapakita ni Irawan ang kanyang eksperimento sa mga tao, biglang sumiklab ang apoy mula sa langis ng niyog. Kumalat ito sa mga dahon at bubong na pawid, at sa loob ng ilang sandali nasunog ang ilang bahay. Nagkagulo ang lahat. Anong ginawa mo, Irawan? Sigaw ng mga tao. Dahil sa iyong eksperimento, muntik nang matupok ang ating bayan. Napaiyak si Irawan. Hindi ko sinasadya. Ang nais ko lamang ay makatulong. Ngunit sa kabila ng galit ng mga tao, may isang matanda na lumapit at nagsabi, huwag kayong magpadala agad sa takot. Ang pagkakamali ay hindi katapusan, kundi simula ng karunungan. Habang natutulog si Irawan, nanaginip siya. Nakita niya ang isang dalaga na nakasuot ng puting saya. Si Liwayway mismo, ngunit sa halip na tubig ang dala nito.
May hawak siyang nagliliyab na ilawan na gawa sa bao ng niyog. Irawan, wika ni Liwayway. Ang ginawa mo ay hindi kasalanan. Ang apoy ay hindi kaaway ng niyog. Sa halip sila'y magkasama. Ang tubig ay nagbibigay buhay, ngunit ang apoy ang nagbibigay init at lakas. Kung matutunan mong gamitin ang dalawang ito ng may balanse, matatagpuan mo ang tunay na hiwaga ng aking sakripisyo. Nagising si Irawan na may bagong pag-asa. Muli niyang tinipon ang mga tao. Hindi ko itinatanggi ang aking pagkakamali, sabi niya. Ngunit natutunan ko ang aral. Ang niyog at apoy ay magkaakibat. Kung ang tubig ng niyog ay nag-aalaga, ang apoy mula sa bao at langis ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy tayo sa dilim. Upang patunayan ito, gumawa siya ng mga lamparang niyog na nagbibigay liwanag sa gabi. Gumawa rin siya ng mga lutuan na mas matipid gamitin at ipinakita niya kung paano magluto ng pagkain gamit ang langis ng niyog at uling mula sa bao. Unti-unti, naniwala ang mga tao. Ang kanilang galit ay napalitan ng paghanga. Bilang pasasalamat, ipinatatag ni Irawan ang ritual ng apoy at niyog. Sa tuwing magtatapos ang anihan ng niyog, magtitipon ang lahat sa gabi. Iilawan nila ang buong puok gamit ang mga lamparang gawa sa langis ng niyog at mag-aalay ng dasal ng pasasalamat hindi lamang sa tubig, kundi pati na rin sa apoy. Sa ilalim ng bituin at buwan, ang kanilang nayon ay tila naging dagat ng liwanag. Ang mga batay nagtatakbuhan, ang matatanday nagkakantahan, at ang lahat ay nakadarama ng kakaibang init sa kanilang puso. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa bagong kaalaman. Mula sa kabundukan, may isang pangkat ng mga taong naniniwala lamang sa kadiliman. Hindi sila naniniwala sa alamat ni Liwayway at naniwala silang ang apoy ay dapat gamitin upang mangibabaw sa iba. Kung ang mga tao sa kapatagan ay nakatuklas ng apoy mula sa niyog, sabi ng kanilang pinuno na si Gatsombat, gagamitin natin ito upang sakupin sila. Hindi nila alam ang totoong lakas ng apoy. Ito'y para sa kapangyarihan, hindi para sa kabutihan. At nagsimula silang gumawa ng mga sandata at toreng gawa sa langis ng niyog upang sunugin ang mga bayan. Dumating ang isang gabi na sinalakay ng pangkat ni Gatsombat ang nayon ni Irawan. Dala nila ang mga sulo at binalak na tupukin ang lahat ng bahay, ngunit hindi natakot si Irawan. Liwayway, ipakita mo sa amin ang tamang daan, sigaw niya. Hinuha niya ang mga bungang niyog at piniga ang mga ito. Ang sabaw ay inihalo sa lupa at ibinuhos sa apoy, at sa halip na masunog, namatay ang mga liyab. Mula naman sa mga bao, gumawa siya ng mga lampara at itinapat sa kadiliman, dahilan upang hindi makalapit ang mga mananakop. Nagkaroon ng matinding labanan. Apoy laban sa tubig, kasakiman laban sa kabutihan. Ngunit sa huli, nanaig ang balanse ginamit ng mga tao, ang parehong tubig ng niyog at apoy ng bao upang ipagtanggol ang kanilang nayon. Natalo si Gatsombat at bago siya umalis, sinabi niya, hindi pa ito ang katapusan. Ang apoy ay babalik. Patapos ang labanan, mas tumibay ang paniniwala ng nayon. Natutunan nilang ang niyog ay hindi lamang simbolo ng sakripisyo, kundi simbolo rin ng balanse ng kalikasan, ng tubig at apoy, ng buhay at lakas, ng kabutihan at panganib. Si Dayang Irawan ay kinilala bilang tagapagturo ng bagong kaalaman. At mula noon, hindi na lamang tubig at pagkain ang niyog sa mga tao, kundi ilaw at init na nagbigay sa kanila ng bagong yugto ng kabihasnan. At sa bawat gabing nagliliwanag,
Ang mga lamparang gawa sa langis ng niyog, ang mga tao'y naaalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa apoy o tubig lamang, kundi sa kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa pag-ibig ni Liwayway. Lumipas ang maraming taon mula nang manaig ang bayan ni Nairawan laban kay Gatsombat at sa kaniyang mga tauhan. Ang mga tao ay namuhay ng payapa at ang niyog ay naging sagrado palalo sa kanilang pamumuhay. Ngunit dumating ang panahon ng matinding tagtuyot. Walang ulan, natuyo ang mga palayan at hardin, at maging ang mga ilog ay halos mawalan ng tubig. Ang mga tao'y nag-aalala na baka hindi na sila makaligtas. Sa gitna ng kagipitan, lumapit ang mga tao sa punong niyog. "O dakilang puno," wika nila, "ikaw ang naging gabay namin sa lahat ng panahon. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na kaming nagutom, nalamigan, at nawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo pa sana sa amin ang iyong huling biyaya." Si Dayang Irawan ay matanda na noon, ngunit nananatiling malakas ang kaniyang kalooban. Isang gabi, sa kaniyang pagtulog, muli siyang nanaginip. Nakita niya si Liwayway, marikit pa ring anyo, nakasuot ng puting saya na tila kumikislap. Ngunit sa pagkakataong iyon, may hawak siyang maliit na punong niyog na nakatanim sa sisidlang lupa. "Irawan," wika ni Liwayway, "ang tagtuyot ay hindi parusa kundi pagsubok. Tulad ng aking sakripisyo noong unang panahon, kailangan ng tao na matutong magsakripisyo at magtulungan. Ang niyog ay may huling pamana na hindi pa ninyo lubos na nauunawaan." "Anong pamana iyon, Liwayway?" tanong ni Irawan. "Ang lakas ng pagkakaisa at pagtitiis. Hindi sapat na umasa lamang sa puno. Kayo mismo ang dapat maging niyog ng isa't isa, magbigay ng pagkain, inumin, init at pag-ibig sa inyong kapwa." Nang magising si Irawan, agad niyang itinipon ang mga tao upang ipahayag ang panaginip. "Mga kasama," wika ni Irawan, "ang niyog ay hindi lamang puno na nagbibigay ng bunga. Ito ay paalala na dapat tayong maging biyaya sa isa't isa. Kung gutom ang ating kapatid, pakainin natin. Kung uhaw, bigyan natin ng tubig. Kung malamig, bigyan natin ng init. At kung nag-iisa, bigyan natin ng pag-ibig." Sa una, nagduda ang ilan. Paano nila gagawin iyon kung lahat sila'y nangangailangan? Ngunit unti-unti, nagsimula ang maliliit na pagkilos. Isang pamilyang may natirang bunga ng niyog ay nagbahagi sa kanilang kapitbahay. Ang iba na may nagtulungan upang makapag-ipon ng tubig ulan. Ang matatanda ay nagturo ng sinaunang paraan ng pagtatanim ng niyog sa tuyo at mabatong lupa. Hindi nagtagal, unti-unting bumalik ang lakas ng komunidad. Sa kabila ng tagtuyot, nakahanap sila ng paraan upang mabuhay. Isang dapit hapon, nang makita ni Irawan ang buong nayon na nagtutulungan, lumuhod siya at nagpasalamat sa langit. "Liwayway, natupad ang iyong bilin. Natutunan naming ang pinakamalaking pamana ng niyog ay hindi lamang nasa kanyang bunga, kundi nasa aral ng sakripisyo at pagkakaisa." At sa kanyang huling hininga, ngumiti siya. Sa ilalim ng lilim ng punong niyog, ipinikit niya ang mga mata at tuluyang naglakbay sa kabilang buhay. Ang mga tao'y nagluksa, ngunit sa kanilang mga puso, batid nilang si Irawan ay hindi talaga nawala. Tulad ni Liwayway, siya'y naging bahagi ng alamat na walang kamatayan. Sa mga sumunod na henerasyon, ipinagpatuloy ng mga tao ang ritual ng apoy at niyog. Ngunit dinagdagan nila ito ng bagong bahagi, ang handog ng bayanihan.
Sa seremonyang ito, bawat isa ay magbibigay ng kung anong meron sila, isang bungang niyog, isang tasa ng tubig, o kahit isang maliit na ulam upang ipamahagi sa lahat. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang ibinibigay, sapagkat ang pinakamahalaga ay ang pusong handang tumulong. Mula noon, naging buo ang alamat ng niyog. Nagsimula ito sa pag-ibig ni Liwayway, tumibay sa kabutihan ni Luntian, lumawak sa karunungan ni Irawan, at nagtapos sa aral ng buong bayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng bunga, kundi sa dami ng pusong handang magbahagi. Na ang apoy at tubig, bagamat magkaiba, ay parehong kailangan upang mabuo ang buhay. Na ang sakripisyo, kahit mahirap, ay nagbubunga ng pag-asa para sa mga susunod na salinlahi. At higit sa lahat, na ang bawat tao ay maaaring maging niyog ng kanyang kapwa, isang puno ng biyaya, ng init, ng lakas, at ng walang hanggang pag-ibig. Hanggang ngayon, sa bawat pook na may punong niyog, nananatili ang alamat. Sa bawat pag-inom ng malamig na sabaw ng niyog, nararamdaman ng tao ang pag-aaruga ni Liwayway. Sa bawat lamparang gawa sa langis ng niyog, nakikita nila ang liwanag ni Irawan. At sa bawat sandaling nagtutulungan ang mga tao sa hirap at ginhawa, muling nabubuhay ang diwa ng alamat. Na ang niyog ay hindi lamang puno, ito'y simbolo ng buhay, pag-ibig, at pagkakaisa ng sangkatauhan.